38 people. 38, marami konti. Eto nakakagulat. Sa out of 38, ang naniwala sa akin ay, tingnan ko sa sarili ko, isa lang. Grabe kasi, ano? Alam sino isa yan? Ako din yun. Lahat buwisit sila. Alam niyo ba? Ito nakakatuwa, no? Di yung unang buwan, I was almost giving up. So, ano yun? So, bang gusto na mag-quit talaga nun? Sabi ko sa sponsor ko sa sumuha sa akin, pare, ang hihina na talaga ako. Pero mo, pare, sa buwan ako, 38 people, pero kahit isa wala ako napaniwala. Napaniwala ko, ako pare, sa sarili ko pa naniwala. Alam mo, sabi sa akin, bakit ba ako? June, okay lang yan. Sabi ko, ano naging okay, bro? Imagine mo, namasahin na ako, di ba? Tapos, pinapakain ko, di ba, pizza yung mga ibang kaibigan ko para sumama sa atin. Tapos, sabi sa akin ng mga kaibigan ko, bro, mauna ka na, sabi sa akin. Sabi ko, bro, talaga pariyo ko na, bro. Talagang hindi ko na kaya itong gatong klase, no? Sky-Spend. Ang sabi ng kaibigan ko sa akin, bro, okay lang yan. Sabi ko, ano ba itong taon to? Doon ako, okay lang daw. Sabi ko sa kanya, bro, pagka ganyan, bakit mo sinasabing okay lang yan? Alam mo na gusto mo mag-give up kasi okay pa rin. Ang sabi sa akin, pare, okay lang yan. Bakit nga okay lang yan? Alam mo bakit? Naalam mo nung una, nung sinasama kita, sumama ka hindi. Sabi ko, hindi. O, kaya okay na kasi nakakarma ka lang. Ganun pala yun. Ha? Kaya, okay, mga grupo kayo, inibatan mo kayo sumali, lapitan mo ako, sabi ko sa'yo, okay lang yan. Ha? Nakakarma. So anyway, one short, 2 buwan nakalipas, yung inikita ko sa trabaho ko, 1 buwan, inikita ko sa networking, mas malaki pa, part-time. Waiting ba? Yung inikita ko sa trabaho ko ng 1 taon, imagine mag 1 taon na. Katumbas doon sa networking, 1 month na lang. 1 month na lang! So, ay, resign na! Ano ginawa ko? Siyempre, pumunta ko sa boss ko. Sabi ko, kumusta nito? Ay ka, boss, you're fired. Anyway, I did it full-time na nung itong buwan. Kasi bakit? Kumita na ako ng malaki. And the rest is history. Hindi ko kalahin na, since then on, ito na yung magiging buhay ko pala. You know what happened? After 1 year, kumita ako ng milyon. As in talagang, hindi ka na milyon? What a reaction. Yeah? Milyon, right? Milyon. Tapos, a year after, na-interview ako sa TV. People, Sharon, grabe. Nasabi nila sa akin, bakit ka mag-artista? Sabi ko, not my line. Pakita ng video, okay lang? Okay lang sa inyo, okay lang? Bago ako magtawag ng mga ibang kasama ko, itong video, pakita ko muna sa inyo, okay? Yeah. Baliw ako sa kotse, alam mo yun? Yeah. Alam mo naman ako, puro kotse. Yeah. Ito si Benjamin Quintanar Jr., 29 na taong gulang. Kinita niya ang unang milyon noong siya'y 24 anyos pa lang. Sakay ng kanyang 14 million pesos na Ferrari, larawan si June ng isang lalaking maagang nakamit ang tagumpay sa buhay. December of 1996, when he went out of his car, the first time I saw him after a long time, I saw a big change already. But an 11 million house, built by a 24-year-old guy, para talagang sa akin, shocking talaga. Tawag pansin ang bahay ni June sa May Parañaque. At pagdating sa kanyang koleksyon ng auto, daig pa nito ang isang showroom. Dahil bukod sa Ferrari, meron din siyang bulletproof Lincoln Navigator, Mercedes-Benz, at sasakyang Expedition para sa kanyang mga bodyguard. Hindi ko na-imagine na darating ang time. May sasakyan kaming iba't iba, may driver pa, may bodyguard pa, and may security guard pa sa house. Isa sa mga pinagkakaabalahan ni June kapag nasa bahay ay ang kanyang mga asong St. Bernard at German Shepherd na personal niyang binili sa ibang bansa. Pagkain pa lang ng kanyang mga pets, umaabot na sa 20,000 ang gastos buwan-buwan. At pati aso niya, may sariling yaya.
24 oras ding nakabukas ang air conditioning unit sa loob mismo ng kulungan ng mga aso. Kasi di ba may sa Pilipinas, so ginawa ko sa kanyang kulungan air condition. Sa mga signature clothes na kanyang suot at sa mga mamahaling sasakyang kanyang minamaneho, di mo aakalain na dating isang jeepney driver si June Quintanar. Binalikan ng People ang Oranbo, Pasig kasama si June, ang lugar na kanyang pinanggalingan at ang lugar na naging saksi sa kahirapan na dinaanan niya. Tandang-tanda pa ni Noel de la Cruz, tiyo ni June at may-ari ng jeep na kanyang minamaneho, ang binatilyong nooy nagpupumilit mamasada para makatulong sa magulang. Nangyari kasi walang-wala rin sila eh. So ako naman, isa pa lang tong jeep namin. May lumalabas na yan. Pero laging makikiusap yan pagka kailangan. Pag magmamatrikula dahil walang pambayad ng matrikula ng mami niya. 5 anak namin, ni Mami, nakita ko lang yung kakaibang sipag ni June kasi sa magkakapatid. Totoo yan. Kasi siyang masigasis lang sa mga trabaho sa bahay. Pati sa pagtulong sa amin, siya rin ang nag-aasikaso. Yung bata ako, alam mo ba? Hindi kami nag-ispisaw, bitukan ng manok, tulo ng manok. Ayaw. Nadaanan mo lahat? Oo, tapos kanin baboy. Sinuko ko yung para sa baboy namin. Pangalawa si June sa 5 magkakapatid. 4 sa magkakapatid na Quintanar ang nasa kolehiyo noon at hindi na kayang pag-aralin ng sabay-sabay. Kaya't para makatulong sa gastos, nag-aral sa umaga si June at sa hapon, namamasada siya ng jeep na biyaheng Pasig-Quiapo. Pag mag-igo pag umaga, pauwi sa gabi, alam mo ba yung mukha ko? Dumi-dumi ko, amoy crudo ko, may gasolina. Ano kaya ang kaibahan mo dun sa, sabihin na natin, mga kasama sa rota? Ginawa ko talaga ito, stepping stone para makapagtapos sa college. Itong Oo. Hindi mo talaga balak maging driver habang buhay? Oo. Anong pakiramdam pag nakikita mo yung mga dati mong kasamahan sa rota? At ikaw ng Ferrari, sila naka-jeep pa rin. Walang ko dahil yung mga kasama ko, ganun pa rin eh. Walang, Makahit. oo, wala nangyari sa buhay nila. Nanginiwan ko sila sa Pasig-Quiapo. Di ba, matanda na, ganun pa rin. Mula 1989 hanggang 1995, laman ng lansangan si June bilang tsuper. 1996 nang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Mabilis ang naging asenso ni June sa bago niyang hanap buhay. Sa loob lang ng 10 buwan, kumikita na siya ng ₱250,000 sa isang buwan. Nataranta si June sa bago niyang estado sa buhay. Sino nga ba naman ang hindi matataranta kung kumikita ka ng halos 3 milyon kada buwan? Natupad ni June ang mga panaginip. Hindi lang siya nakabili ng sariling bahay at mga magagarang sasakyan, kundi nakakapagbakasyon din siya sa mga lugar na eksklusibo at para lang sa mga mayayaman. Welcome to the real world, she said to me, condescendingly. Take a seat, take your life, plot it out in black and white. Sa kanilang opisina sa Green Hills, kilala si June Quintanar na kabilang sa Millionaire Circle. Daig pa niya ang artista o politiko sa dami ng gustong makipagkamay at humingi ng autograph sa kanya. Si Professor Jerry Apolonio, isang sociologist mula sa Ateneo, ay nagbigay ng paliwanag kung paano naging numero 1 si June K sa kanyang napiling trabaho. Kailangan maboka ka. Yan yung first, unang quality. Second nga yun, industriousness. Karamihan talaga ko na nagsasucceed sa networking, sila yung may eagerness really, yung talaga andun yung desire to earn. Nabago ang buhay ni June K sa paraan na tingin niya ay legal at wala siyang akang tao. Kaya kung maaari niyang ibahagi ang swerteng dumating sa kanyang buhay, ay bukas loob niyang ginagawa ito. Kapag may dumating ng mga opportunity, sugamba nila. Dahil lahat ng mga gift na meron siya, nigaling sa Panginoon, gamitin niya lahat para makuha niyang goal niya sa buhay niya. If you become successful, dapat isoli mo rin sa tao. Lahat naman ito, hiram lang.